What's up guys? Welcome pala dito sa video na to. Backtesting video pala to and mostly para talaga to sa mga beginners. So hindi natin tatakal dito muna yung mga multiple time frame, ganyan, or mga fundamentals, ganyan. So focus lang tayo sa technical analysis. So bakit pa tayo nagba-backtesting, no? Yung backtesting kasi isa siyang exercise para ma-improve yung technical skills natin. And itong backtesting, ginagamit to para ma-testing yung strategy mo. Usually, ite-test yung isang pattern or isang indicator para makita kung effective ba yung strategy na yun. Siyempre, hindi mo natin gagamitin dito yung sobrang daming confluence. Confluence meaning yung nagkakatagpo-tagpo or nagkakasundo-sundo ng mga iba't ibang indicators at strategies. For example, pag sinabing 8 confluences, ibig sabihin, 8 indicators or may mga patterns doon nakasama or strategies na 8 na nagsama-sama and then ang sabi, yes, ibig sabihin nun, 8 yung nagko-confluence. So, para lang di kayo maluto sa confluence na word. So, again, kung bago ka dito, part 6 na nga pala to. And if gusto mo mapuntahan yung mga dating backtesting, ayan, kung titingnan nyo, nag-backtesting na tayo dati pa, ayan, punta ka lang somewhere sa video na to, yan, i-link namin yung mga videos na yan. And also, ito naglagay tayo ng 5,000 na desired capital. So, not necessarily, ganito na talaga yung nangyari sa pera mo sa live. Kasi may iba't ibang factors katulad ng, syempre, may mga fees, pwede ka rin magdagdag ng capital, pwede ka rin magpalit ng risk management mo. Kasi sa video na to, ang ginawa lang natin is 2% na risk. So, around $100 per trade. So, 5,000 na capital times 2%, $100 risk per trade. Ayan, so kung titingnan nyo, so far, up naman tayo from 5,000. After 43 trades, ayan, naging 6,500 na siya. So, kung titingnan nyo rin, kung isa-isahin natin to, yung first video ko, profitable siya ng $900. Yung second, profitable siya ng another $900. And then, talo tayo dito ng $30 sa third video. Sa fourth video, panalo tayong 200. And dito sa last 2 videos natin, nag-lose tayo ng around mga 450. Ganun. So, kung titingnan nyo, hindi talaga siya laging profitable. And mas realistic talaga na natatalo ka kahit sa backtesting. Kaya ang hiningi lang din namin sa mga students namin is minimum 60% or kahit na 55% win rate sa 1:1 risk to reward ratio. Pag sinabing 1:1 risk to reward, ito siya, no? From here, ayan. So, for example, ito, pag natalo tayo, negative $100. Pag nanalo tayo, positive $100. Yun yung 1:1. Ano yung 1:2? 1:2, meaning lang yan is, ayan, pag natalo tayo, $100 pa rin. Pero pag nanalo tayo, yan, nakita nyo, risk to reward ratio, panalo tayo ng $200. Okay? So, ang gagawin lang muna natin sa video na to is, check na natin ginawa ko sa first video. So naglalaro talaga tayo sa mga risk to reward, no? Sige, tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin dito. Pero kung beginner ka, I suggest mag-start ka muna sa 1:1 na risk to reward. Sige, yun na lang din yung gagawin natin. 1:1 risk to reward ratio. Okay? So, mahirap kasi. Habang tumataas kasi yung risk to reward ratio natin, ang nangyayari is bumababa naman yung winning percentage natin. And kapag bago ka, kapag newbie ka pa lang, sobrang nakaka-down yun, nakakawala ng confidence kapag sunod-sunod yung talo mo. For example, ito, sa first natin na backtesting, nag-4 na sunod-sunod yan. Usually, kapag hindi siya backtesting, tapos newbie ka pa lang, ang mangyari is mainis ka, pwede ka mag-strategy hub kasi feeling mo hindi naman effective yung strategy mo. Pero, right after, yung sa 9th trade hanggang 12, titignan nyo, nagsunod-sunod naman yung mga panalo. Okay? So, I suggest, pag bago ka pa lang, kapag medyo nangangapa ka pa, 1:1 risk to reward muna. Alright? So, ready ka na ba? Let's G! So, I suggest, kung bago ka pa lang, pili ka lang muna from our major currency pairs. Pag sinabing major, ayan, yung may mga USD. So, yan. From here, USD-JPY hanggang AUD-USD yan. Pili ka lang muna dyan. Kapag di ka makapili, pili ka lang either Euro-USD or GBP-USD. Okay? Sige, piliin natin to. Ayan, GBP-USD na lang muna. Tapos, ang next natin gagawin is pipili ka ng isang time frame. So, for example, meron kang 30 minutes to 1 hour per day na tuloy-tuloy. For example, work mo is 9 to 6. Tapos, ang trading time mo is 8 to 9. Yan. Pwede ka mag-lower time frame yan. Mga 5 minutes, 15 minutes. Yan. Pwede yan. So, parang day trader talaga. And then, by 12 o'clock or 11 p.m., for sure, na-TP na siya or na-SL. Pero naman, kapag wala kang ganong time, hindi talaga routinary yung schedule mo,
minsan may pasyente ka, minsan wala, minsan may work ka, minsan wala. Tapos ang time mo lang is silip-silip ka lang, gano'n. Minsan may time ka pero hindi mo alam kailan. Ayan, I suggest mag-swing trader ka. So focus ka sa 4 hours or 1 hour or kahit daily. Ayun yung mga suggest ko. Siguro sa video na 'to, focus lang tayo muna sa meron kang 1 hour per day, 8 to 9 PM. That's New York session. So 5 minutes lang muna tayo. Coach, hindi ba tayo mag-multi-time frame analysis? Kasi kailangan yun for extra confluence. Pag bago ka, hindi mo na. Isa-isahin mo lang muna. Pag newbie kasi, very important na huwag ka masyado ma-overwhelm. Kasi pag newbie ka, or pag baby ka, kumain ka kagad ng steak, hindi po yun. Gatas-gatas lang muna. Gatas lang muna until kaya mo na kumain ng steak. So yun lang muna. Focus ng isang time frame. Focus sa isang currency pair. Yun lang muna. Basic lang muna. Focus sa isang strategy. Made formula lang muna tayo dito sa strategy na to. Alright? So, paano mag-backtest? Yan. So kung titingnan nyo, ito yung live charts natin. Yan, gumagalaw siya. Punta lang tayo sa history. Okay? So, pag history yan, drag ko lang yung mga charts until, ayan, ito may crown na dito. So, hanggang dito lang siya. So, hanggang dito lang muna tayo. Ayan. So, pinit ko lang replay. Tapos, mapupunta na tayo sa charts natin. Ito na tayo. So, kung titingnan nyo, this is June 9, 2025. Okay, so, ngayon is September 18, 2025. So, check natin yung strategy natin based sa history. Okay, historical data. Alright? So, review lang din tayo ng ano natin, ng mate formula. M is for market direction. So, para mas madali makita nyo, EMA tayo. Lagay tayo ng EMA na 200. Yan, dito mo nalalagay yan. Maintain mo lang yung EMA, moving average exponential. Tapos, pupunta siya dito. Lagay mo lang sa inputs, 200. Okay? So, very, ano lang, kayang-kaya niya. Alright? So, ayan. So, if gusto nyo pa ng further ay yung mas basic na explanation ng mate formula, dagdag na lang tayo ng video somewhere, no? Pero ito, yan, backtesting tayo, trade tayo. Alright, and then ARF alignment, mga support resistance, salagay lang din tayo, no? Ayan. Alright. Sige. Ayan. Alright. Okay. Ayan, sige. So, pag uptrend, ayan, babay tayo. 'Di ba? According sa mate formula. So, buy tayo. And then, tignan lang natin kung kailan tayo papasok. So, papasok tayo sa mga support or resistance level. So, syempre, hindi tayo pwedeng, nagalaw ko ata, hindi tayo pwedeng pumasok dito at mag-buy. Kasi kung titignan nyo, resistance area pa rin siya. So, ang gusto natin mangyari is talagang lumayo siya, umalis siya dyan, tapos saka siya maging support area, tapos saka tayo mag-buy. Okay? Kasi yun yung medyo nagiging struggle ng iba. For example, dito, ayan na, back ko lang din dito, no? For example, nakita na nila yan. Ito, nakita na nila tong morning star. So, magbabay na sila dun. So, for me, hindi muna. Kasi, hindi naman talaga pa umalis yung price. Nandyan pa rin siya as resistance. So, kailangan umalis talaga yung price dito sa level na to. Tapos, bumalik. Okay? So, dito kasi, kung titingnan nyo, naglalaro lang talaga siya dyan. No? Okay. So, wag muna. Hintay lang muna natin talaga siyang umangat. Ayan. So, ito yung isang way, di ba, na pwede natin siyang i-trade. So, ay sige, wag muna. Kasi kunyari may makita ko na ano dito. Kunyari nagba-backtesting ka. May makita ka na, ayan, na pattern na ganyan. So, iti-trade mo ba siya o hindi? Depende sa goal mo sa backtesting na to. No? So, kung hindi mo, ang maganda kasi, per backtesting may goal ka talaga. For example, gusto mo i-trade lahat ng triangle pattern. Ayan, pwede yan. So, ngayon, ang ginagawa lang natin, yung simple mate formula lang muna na break and retest. Alright? So, wag muna tayo magte-trade ng ganito. So, hintayin lang muna natin siyang bumaba. Alright. So, check natin kung anong gagawin niya dito sa area na to. Ayan. So, umangat siya ng umangat. Ayan. So, ito, pwede ba to? Pwede rin naman, no? Ang challenge lang din kasi dito, explain ko lang din, malakas yung pagtaas niya, pero malakas din yung pagbaba niya. So, yung best na trade is okay yung pagtaas, maganda, healthy, tapos mabagal lang yung
retracement niya or yung pullback niya. Okay? So, yun yung best trade scenario. Best case scenario natin. So, ito, hindi muna kasi pwede pa talaga siyang bumaba. Diba? So, hindi ko naman sinabing bababa talaga siya ng todo. Ayan, katulad niya, humihina na siya. Ayan, pwede kang pumasok sa ganyan. Nakita mo na nagkakaroon na siya ng indecision tapos nagkaroon ka pa dito ng hammer na pattern. So, di ba, nakita natin uptrend. Tapos nakita natin na nag-break sa resistance. Tapos maganda yung, maganda yung retracement niya. Yan, pwede tayo dyan. So, pwede yung gawin natin 1:1 risk to reward. Ayan. So, saan mo ilalagay yung exit mo tsaka entry mo? So, pwede sa mga, so for example, dito, meron tayo ditong area. Lagay lang natin ulit yung area natin. Ayan. Okay. So, pwedeng, actually, meron kasing some kind of resistance area dito. Sasabihin natin minor, di ba? So, pwedeng dyan, and then, dyan na yung target natin. Tapos, ang ating SL ay make sure lang natin na mas mababa siya dito. No? So, yan. Okay naman. Since 1:1 naman tayo, okay na okay siya dito. Just below this area. Ayan. Area na yan. Diba? Okay. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. So, na-SL tayo. So, ngayon, pag na-SL ka, ang gagawin mo ay, so, pwede kang punta tayo sa trading journal natin. Siguro may link na lang tayo sa baba ng trading journal natin. Backtesting journal. Lagay lang natin yung GBP USD. Tapos, ilagay lang natin yung, ayan, negative 100. Okay, ayan. So, pwede yan. Tapos, meron pa ba ako ibang kailan lagay? Wala na muna, yun na lang muna. Except na lang kung gusto mo talaga ilagay yung mga, yung pinapagawa namin sa mga students namin is, pinapalagay namin yung, very important yung screenshots. Okay, so I think wala dito yun. Ayan, ito. Put here the link after entry. Yan. So, may mga screenshots kaming nilalagay dyan para ma-review ng ating mga coaches. Okay? So, ngayon, wala muna tayong ganun. Move on lang tayo sa mga next trades natin. So, ngayon, pwede mong isipin din bakit tayo na-SL. Pwedeng sabihin mo na, baka meron kasi parang mini HNS dito or what. So, dahil nagtitrade tayo ngayon, nagpa-backtesting tayo, pwede ka na rin mag-aral at the same time at mag-trial and error. Ito na yung chance mo na mag-trial and error. Kung nakikita mo yung mga ganyang bagay, for example, yun nga, di ba nakita natin na may, check na natin sa 1 minute yan. Ayan, no, parang meron nga siyang head and shoulders na pattern, no? So, pwede mong i-take into consideration yan sa mga next mo na mga trades. Alright? So, pero ngayon, ang goal lang muna natin is gawin lang muna natin yung mate formula. Wala munang any kind of bias. Okay? Alright. Ayan. So, pag bumaba pa yan, ayan, pwede yan. Okay. So, kung titingnan nyo, uptrend pa rin naman tayo. 'Di ba? Nasa taas pa yung EMA. Pag merong maganda dyan na mga candles, ayan, pwede tayo ulit mag-buy dyan. 'Di ba? Sige. So, ito na yung last chance to buy. Okay? Tapos, most likely, baka maging downtrend na siya. Ayan. So, nag-downtrend na nga siya. Tingnan natin kung paano tayo pwede pumasok. Okay. So, ano lang natin. Ayan. So, tingin nyo ba pwede ka na pumasok dyan? So, kung titingnan nyo based sa mate formula natin, para mag-sell tayo, kailangan yung EMA nasa taas. So, dapat nandito banda yung EMA. Ang problema, nasa baba pa siya. So, hindi pa tayo pwede mag-sell dyan. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung mangyayari. Ayan. So, bumaba pa siya ng bumaba. Okay. Okay. So, hindi tayo pwede gumawa ng kahit ano dyan. Ayan. So, ayan. Pwede na. So, nakita natin na yung EMA lumagpas na. So, ngayon, pwede tayo maghanap ng mga selling opportunities. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede. Okay. So, ito meron tayo dito, no? And then, yan, tingnan natin kung ano pa yung gagawin niya. Ayan. Okay. So, wait lang tayo ng candlestick confirmation. Ayan. So, tingin mo, enough na ba yan? So, I think pwede naman, no? Pwede natin i-try. So, ayan. So, dyan ang, ayan, sakto 1:1 risk to reward ratio. Check natin kung ano ang mangyayari.
Ayan. So, na-TP naman tayo. So, ganoon lang ulit. Pag na-TP ka or na-take profit, lagay mo lang ulit 100. Ganoon lang. Alright? So, win naman siya sa ngayon. So, tingnan mo lang. Dito kasi makikita mo na, kunyari, pwede ka talaga matalo ng 4 na sunod-sunod, ganyan. Pwede ka matalo 5 sunod-sunod, pwede ka rin matalo 5 sunod-sunod. Para pag nag-live trading ka na, hindi ka masyadong kakabahan. Makikita mo yung composure mo pag nagsunod-sunod yung mga talo mo. And malalaman mo kung kailan mo kailangan mag-adjust. So, syempre, pag backtesting, wala talaga siyang any kind of, feelings. Diba? Walang emotions eh. For example, makita natin, ang ganda, di ba? Ang ganda. Tapos biglang bumabalik, yung ibang ginagawa nila, bigla na lang nilalagay sa break-even, ganyan, kinakabahan, di ba? Nagpapanik, nung umangat. Diba? Yun ang problema pag wala tayong trading plan na sinusunod. Kaya, I suggest kapag bago ka pa lang, make sure na set and forget lang tayo. Sabihin nun, lagay mo SN mo, lagay mo TP mo, tapos wala ka ng any emotions doon muna. Okay? Kasi tignan mo pag nag-set ka to break even ng SL, di nga tayo natalo, pero hindi naman tayo nanalo. Diba? So, sayang naman yung position mo na maganda. So, ang ganda ng position natin. Tapos, yun, na-hit lang yung break even. Alright? So, medyo may pagka-advance na ng konti yun. Pero para lang at least aware kayo. Pag nag-demo na kayo or live trading. Sige. Tuloy lang natin. Okay. Kunyari din, nag-TP ka dito, tapos biglang nakita mo na ganyan, sabihin mo, sayang, dapat meron na ako $200 ngayon. Pero sana wag ganun isipin natin. Bakit? Kasi pag wala sa trading plan natin, wag natin i-trade. Pag nasa trading plan natin, i-trade natin, i-TP natin, i-SL natin. At move on lang tayo lagi sa next opportunity. Kasi everyday, most likely, kapag day trader ka talaga, may opportunity. Okay? Lalo na kapag medyo maraming currency pairs yung tignan mo, may opportunity talaga. Alright? Move forward tayo. Tignan natin kung saan pa tayo pwede pumasok. Ayan. Sige, so hindi muna tayo pwede pumasok dito kasi wala tayong magandang candlestick confirmation, no? Galing ko lang muna to. Ayan. So, medyo umaangat pa siya. So, hintayin nyo na lang na mapunta siya sa, ayan, katulad niya, napunta siya sa resistance. Pwede tayo dyan mag-sell. For example, mag-sell. Ang challenge lang dito, no? Hindi siya gumawa ng bearish engulfing kasi malaking candle to. Tapos, ito, maliit pareho. Okay, so wag muna yan. Ayan, so bumaba siya. Pero so ibig sabihin, okay lang naman yun. Kapag walang opportunity, kapag hindi pasok sa trading plan natin, wag nating i-trade. Okay? So, hanap ulit tayo ng opportunity. Ayan, so medyo sobrang lakas niya, no? Sobrang lakas ng pangat niya. Ayan, okay. So, andyan na siya sa EMA. Pakatin pa natin. Ayan, maangat siya ng malakas, no? So, hintayin natin siya. Maghinay-hinay muna. Saka tayo pumasok. Sana bumaba pa to sa ating... hindi na siya bumaba. Dumire-diretso talaga siya. Okay. Alright, so wait lang tayo. Pag ganitong mga panahon, wait lang din. Ayan, so ito pwede ba yan? Pwede natin itong itry, no? So maganda naman is nasa support level siya. Tapos, long pa siya sa EMA. So pwede na tayo mag-buy dito. Ayan. Make sure lang na dito yung SL natin dyan sa baba, no? Sa baba ng ating area ng support na yan. And then, TP natin is, check na natin kung mas mababa. Ay, masyado na itong mababa. Ayan. So, yun pala yung challenge nyo kapag malaki yung kandila. Actually, ito rin yung sinasabi ko sa mga students. Pag masyadong malaki yung candlestick, tingnan nyo, ang tight yung SL. So, ibig sabihin, baka pwede yung... So, ibig sabihin, walang room masyado to breathe yung price. Okay? Kaya maganda, papasok tayo sa hindi malaking mga kandila. No? Kasi kung tingnan nyo, ang layo na neto, tapos lalayo yung TP natin. Di ba?
So, yun yung mga pwede natin i-consider. So, ngayon, wag muna kasi masyadong malaki. Pero, ayan, tignan natin kung ano mangyayari. Ayan, so bumaba pa naman siya. So, katulad nga ng sabi ko, hintayin natin siya maghinay-hinay. Ayan, katulad nito. Ito, mas maliit na to na candlestick. So, tignan natin kung pwede na ba to. Ayan, so at least lang below nito. Tapos, maganda dito. Ayan. So, hindi pa rin ganun ka. Actually, malakas kasi tong area na to, no, kung titignan nyo. So, hindi pa muna. Tingnan muna natin. Okay. Ayan. Oh, di ba lalaki ng mga kandila? Pero ayaw niya umangat. Sige. Okay, ayan. So, tinatry na niya umangat. So, I think angat na to, no? Hindi pa rin talaga. Ayaw niya talaga. Ayan. So, bumaba na siya ng bumaba. So, ito, tingnan natin kung anong gagawin niya dito. Ayan. Okay. So, hindi magandang candlestick ulit to. So, hindi tayo pwede pumasok. Ano kaya to? 5:30. So, parang market open yung nangyari dyan. Nagulo-gulo siya. So, ayan. So, kung titingnan nyo, ito maganda direction niya. Maganda yung direction. Ito okay naman yung direction. Pero pagdating dito, nag-sideways siya. Sa mate formula, pag nagsa-sideways yung market, medyo challenging magka-profits. So, maganda kapag sideways, stay away muna tayo sa mga charts. Okay? Wala muna magte-trade. Make sure kapag trending yan, dyan tayo papasok. Okay? So, hintay muna natin siya magkaroon ng direction. Yan, katulad yan. No? Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, so ilang beses na niyang nilagpasan lang yung EMA. Ibig sabihin, sideways talaga siya. Ayan, o, diba? O, sideways ulit. Ayan. So, ito, makikita nyo na downtrend na siya. Okay? So, ngayon, dyan tayo pwede maghanap ng trading opportunities. Sige, push natin, ha? So, masyadong malakas yung green and wala tayong candlestick confirmation. So, ito. So, kung titignan nyo, yan, meron tayong candlestick confirmation dito. Okay? So, yan, meron tayo dyan. And then, ayan. So, I think pwede na to, no? Ayan. 1:1 risk to reward. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Yan. Natipid. Ay, sorry. Na-SL tayo. So, pwede natin lagay dito again. Negative $100. Alright. So, sige. Medyo tumagal na yung video na to. Try natin last trade na. Ayan. So, katulad nito, ito, ayan. Nasa resistance area. Tapos, gumawa siya ng, ayan, bearish engulfing. Pwede natin i-trade din yan. Ayan. Pwede na to. 1:1 risk to reward. Ayan. So, TP. So, lagay ulit natin plus 100. Ayan. So, yan. Nakita nyo paano mag-backtesting. Make sure lang na lagi nyong sundan yung strategy nyo. Hindi pwedeng feel lang muna, lalo na kapag newbie ka pa lang. Siguro kapag medyo matagal ka na sa forex trading sa markets, yan, pwede mo gamitin intuition mo. Pero, hanggat hindi pa, backtesting lang muna and always follow your strategy, your trading plan. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next video.